Sa isang sport na halos hindi kilala sa Pilipinas, isang batang babae ang lumabas at nagbago ng lahat ng pananaw. Ito ang kwento ni Alex Ayala, ang batang Pinay na hindi lang sumikat ng mabilis, kundi ginulat ang buong mundo sa kanyang husay at determinasyon mula sa murang edad. Si Alex ay pinalaki sa isang pamilya ng mga atleta. Ang kanyang lolo ang unang nagturo sa kanya ng basics ng tennis. Pagtuturo ng lolo ko, super strict siya. As in, kailangan talaga ganto. So, I guess, yung responsibility din, dyan ko din nakuha yung mental toughness. Kasi everyday, like, you're with him on court na parang sumisigaw siya or whatever. Like, pinupush ka niya. My dream is to become like Maria Sharapova and to win all 4 Grand Slam. Habang ang kanyang nanay, si Riza, ay dating swimming medalist sa SEA Games at ang kanyang kapatid na si Miko ay isa ring mahusay na tennis player. Dahil dito, maagang natutunan ni Alex ang disiplina at dedikasyon sa sport. Nagsimula siyang mag-tennis sa edad na 4 at mabilis na nakitaan ng potensyal. Sumailalim siya sa Globe Excellence in Tennis Program na nagbigay sa kanya ng suporta para makasali sa mga local at international tournaments. I guess wala masyadong time for social things. Like normal children, yung things, yung parang lalabas ka sa field trip. Like never pa ako nagganon, like once lang ako nag-field trip or like maglalakwa ka, like sa with friends or like go to the mall. Parang wala ka talagang oras para dyan. Ngunit ang tunay na pag-angat niya ay nang makuha niya ang scholarship sa prestihiyosong Rafa Nadal Academy sa Spain noong siya ay 12 years old pa lamang. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Dito niya na-refine ang kanyang laro sa ilalim ng gabay ng world-class coaches at natutunan ang matinding disiplina ng buhay ng isang elite athlete. Hindi biro ang araw-araw na routine ni Alex. 6 hanggang 8 oras ng physical training, kasama ang court drills, gym, conditioning at mental coaching. Kailangan niyang matutong harapin ang pressure, libo-libong nanunood, at ang homesickness na dulot ng paninirahan sa malayo sa kanyang pamilya. Sa murang edad, natutunan niyang harapin ang stress, mental fatigue at pressure point by point sa court. Isang skill na bihirang matutunan ng karamihan sa mga atleta. Sumikat si Alex nang manalo sa Les Petits As sa France noong 2018, isang prestihiyosong tournament para sa mga batang 14 years old pababa. Mga bigating players mula sa iba't ibang bansa ng Europa ang kalahok. Pero ginulat ni Alex ang lahat, nanalo ng 6 na laro at hinanghal na champion. When I looked at the list, like, ang daming gagaling na players, like, all the top of the country. I was actually expecting na mga quarters lang. Pero when I got to the finals, I was like, oh my God. Ito ang unang pagkakataon na nakilala siya sa international tennis scene. Mula rito, sunod-sunod ang mga tagumpay niya. 2 Junior Grand Slam doubles titles sa Australian Open 2020 at French Open 2021. At pinaka-peak ng kanyang junior career, ang kauna-unahang Pilipino na nanalo ng Junior Grand Slam singles title sa US Open noong 2022. Sa kanyang emosyonal na panalo, nagsalita siya sa wikang Filipino at ipinakita sa buong mundo ang pagmamahal niya sa bansa. Ngunit kahit sa kabila ng mga tagumpay, hindi lahat ay humanga sa kanya. Ang tennis sa Pilipinas ay hindi isang kilalang sport, kaya marami ang nagsasabing hindi pang Filipino ang laro at hindi ito dapat pinapansin. Maraming kritiko at casual fans ang nag-react sa kanyang mabilis na pagsikat at minsan ay binabatikos siya kapag natalo sa mga laban. May mga fan behaviors din na nakakairita sa international tennis community. Halimbawa, pagsigaw habang nagsiserve ang kalaban o palakpak sa double faults na labag sa etiquette. Dahil dito, may ilang nanunood na nagkakaroon ng negative impression kay Alex kahit wala siyang ginagawang mali. Sa social media, naging target siya ng fake news, peking quote cards at online abuse mula sa mga bettors na natatalo kapag hindi siya nanalo. May mga kumakalat na balita tungkol sa kung gaano kalaki ang kontrata niya o kung may high-tech devices siyang ginagamit sa laban, pero lahat ito ay napatunayang fake na balita. Kahit sa SEA Games 2025, dumaan siya sa kontrobersya dahil sa questionable officiating ng linesman
sa laban niya kontra Thailand, pero nanalo pa rin siya ng ginto. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, nanatiling matatag si Alex. Pinili niyang huwag pansinin ang mga kritiko at i-mute ang noise sa social media. Ang kanyang pamilya, coaches at Rafa Nadal Academy ang nagbigay ng matibay na support system, habang siya ay pinapayo rin na maging mapanuri sa balita at huwag basta-basta maniwala sa clickbait. Sa bawat laban, pinapakita niya ang professionalism at sportsmanship at ginagamit ang pagmamahal niya sa Pilipinas bilang kanyang armor laban sa mga insulto at diskriminasyon. Hindi rin mawawala ang mga taga-suporta niya. Hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa, lalo na sa Spain kung saan siya nagsanay, at sa Middle East sa tournament sa Dubai at Abu Dhabi, marami na siyang international fans. Nakilala rin siya sa social media dahil sa pre-tournament press conferences na may libu-libong views at sa personal na suporta mula sa ibang athletes tulad nina Jordan Clarkson at Luka Doncic na nagpakita ng respeto at encouragement sa kanya sa social media. Hindi lang siya basta kilala, napatunayan ni Alex ang kanyang galing laban sa pinakamahuhusay na players sa mundo. Natalo niya si Iga Swiatek, world number 1 sa 2025 Miami Open. Tinalo rin niya si Jasmine Paolini, world number 8 sa 2026 Dubai Championships. Pati si Madison Keys, world number 7 at iba pang Grand Slam champions gaya ni na Sofia Kenin at Victoria Azarenka. Dahil dito, mayroon na siyang 3-2 record laban sa top 10 players at ipinapakita nito na hindi lang siya kasali sa tour, kundi isa ng tunay na banta sa mga top seeds. Sa pinansyal na aspeto, ang career prize money ni Alex ay mahigit $1.58 million, kung saan malaking bahagi ay galing sa WTA Tour, Grand Slams at endorsements sa mga brands gaya ng Nike, Babolat, Globe at BPI. Bagamat marami ang nagkakalat ng fake news tungkol sa $45M deal o pagiging bilyonaryo, ang totoo ay multi-millionaire status pa lang siya at malaking achievement na ito para sa isang Pinay tennis player. Sa personal na buhay, nanatiling pribado si Alex. Kumalat ang chismis tungkol sa relasyon niya kay Coleman Wong, isang fellow tennis player sa Rafa Nadal Academy, ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon kung hiwalay na sila. Ang focus niya ay sa kanyang career at sinasabi niya na ang kanyang layunin ay dalhin ang bandila ng Pilipinas sa international tennis stage. Sa kabila ng lahat, si Alex Eala ay itinuturing na national darling. Sa bawat panalo, ipinapakita niya ang pagmamahal sa Pilipinas, gumagamit ng wikang Filipino sa kanyang speeches, at nagiging inspirasyon sa mga kabataan na pumasok sa tennis. Ang kanyang mga tagumpay ay nagbukas ng interes sa sport sa bansa at siya ay kinikilala bilang greatest Filipina tennis player of all time. Ang plano niya sa hinaharap ay manatiling nasa top 50, lumahok sa malalaking tournaments tulad ng Indian Wells, Miami Open at Grand Slams, at patuloy na ipakita sa buong mundo na ang isang batang Pilipina ay kayang makipagsabayan sa pinakamahuhusay sa tennis. Sa bawat laban, sa bawat palo ng raketa, bitbit ni Alex Eala ang pangarap ng bawat Pilipino. Ang patunayan na kahit sa sport na hindi tradisyonal sa ating bansa, kaya rin nating umangat at maging world class.